Ang masakit, parang, I love Jesus, but I also love this sex with a man. Pareho ko silang gusto. Hindi yan makukuha sa gulpe, hindi yan makukuha sa pagmumura, hindi yan makukuha sa hihiyain ka. Hindi rin ako nagbago, lalo pa ako nagrebelde. Kahit na nagpa-sex change ako, hindi naman nawala yung libido ko. So, nandoon pa rin yan, yung desires ko for men. Kilala ko na si Lord, I was serving Him, singing for Him, Bible study sa amin. Tapos, hawak kamay sa girlfriend sa gabi pagkatapos ng Bible study. Sa panahon ngayon, ang daming conversations tungkol sa identity, who we are, where we belong, at kung anong purpose natin sa buhay, at paano ba natin dapat i-define ang sarili natin. Today, we're creating a safe space to openly talk about real struggles and the truth of who we really are. Hi, I'm Iko Gonzalez and today kasama natin ang 4 na gifted people na tulad ng marami sa atin, dumaan din sa sariling struggle at handa silang ibahagi kung paano sila nakaranas ng breakthrough sa kanilang mga buhay. Thank you for joining us for this special roundtable conversation and for your courage to share your story. We'll start with Vince. What was life like for you noon and ano yung mga internal battles na mga pinagdaanan mo? Kasi being a trans woman, yung nagpa-sex change talaga, living as a woman, meron kang battle dito kasi you have to project the fullness of being a woman na hindi ka mahahalata. Pero ang hirap lalo dito sa Pilipinas, madaling makabuking na hindi ka totoo. Pero pag nasa abroad, kaya nagpunta ako ng England, doon, may mga nagdududa, believe me, ang dami kong kaaway. Ang daming mga nakakatingin sa akin ganyan. Tinitingnan ako simula ulo hanggang paa. But I had to learn to disregard all of that. Pero nandun pa rin at the back of my mind. Alam ko lalaki ako. I cannot change that. Alam ko yun. So the more I try na magpanggap, bottom line, nagpapanggap pa rin. Diba? The more I try to believe that I'm a woman, at the end of the day, nagpapanggap pa rin ako. Kanya yun ang mga struggles. And that only ended when I accepted the truth. That has set me free. Wow. Dig sa'yo naman, during that time, ano yung anong pinaniwalaan mo tungkol sa identity? I was born this way. Yun yung naiisip ko. Pinanganak akong ganito. Na yung nararamdaman ko. Na nagkamali si God. Kung saan niya ako ilalagay. So, pusong lalaki, pero nasa katawang babae. So, yun yung pinaniniwalaan ko. So, maliit pa lang, nararamdaman ko na siya. Siguro nasa kinder pa lang ako, nagkakaroon na ako ng attraction talaga with the same sex. So, kaya yung feeling ko, natural yun sa akin. Kaya, hindi ko siya pinagtatakahan o bakit ganito nararamdaman ko. Walang ganon. Kasi parang feeling ko, yun yung natural ko. Na boy ako. Gusto ko lagi naka-shorts, ayoko mag-dress, ganyan. Gusto ko kasapatos, rubber shoes. Pero itong mga time na yun, wala kang parang, hindi ka ba napapaisip tapos wala kang gustong tanungin, ba't ako ganito mag-isip or bakit ako ganito magkaroon ng attraction? Nung bata, hindi. Siyempre, hindi mo naiisip yun Kasi parang natural lang Yun lang yung feeling. Parang natural lang talaga siya. Wala naman sumisita. Though, that time, pinipilit ako ng nanay ko kasi dressmaker si nanay. Pinipilit niya ako mag-dress. Pero siyempre, kailangan mo sumunod. So, susuot ako nun. So, parang nasanay na lang ako na ganun yung orientation ko habang lumalaki ako hanggang sa nasa exclusive school nga ako. Na yun na naging trend. Na kailangan may ka-partner ka, kailangan may girlfriend ka. Uso pa nun yung word na on. Kailangan may ka-on ka. Yung mga barkada mo sa school, may ka-on, tas ikaw wala. Kaya hahanap ka or irareto ka nila. Bibigyan ka nila ng partner. So, yung first girlfriend ko, nung grade 6 ako. Ikaw naman, Andrea, ano yung mga bagay na pinaniniwalaan ninyo noon tungkol sa sarili niyo? Maybe because of what the world was saying or even yung nararamdaman mo internally?
I remember when I was 7 years old po, it was a time of my life where kami po ng family ko ay nag-transition kami to having a single parent. And then, in this particular parang time po in the afternoon na kung saan maglaro-laro yung mga bata ba? 7 years old ako noon. So napansin ko, I was, isa sa mga playmates ko doon, babae siya. And then, I noticed na parang yung attraction ko sa kanya, same sa mga parang boy crush ko din. Oh, nag-crush na ako 7 years old. So, ayun po siya Pero may crush ka rin ng mga boys. Opo. Bali, tingin ko, wow. Pero, I was young, so, wala lang. I didn't understood. But, ayun po, I didn't act on my feelings. So, parang sabi ni Ate Diggs kanina, it came naturally. Hindi namin sinadya ba? Bakit ba? Hindi namin sinadya. So, ang nangyari is that, again, I didn't act on it up until I reached teenage years na hindi man ako sa yung one gender school. Ano ba tawag? Exclusive. Oh, exclusive school pala. Hindi man sa ganun, but same community po yung pinasukan ko when I started playing soccer. Kasi sa community po namin, ganun, same din talaga po. Nakita ko lang, then I saw na may tawag pala sa nararamdaman ko. And then I identified myself then as a bisexual. Na bisexual nga pero hindi akong naka-ex ng lalaki, lahat babae. So doon dahil sa community na yon, nakita ko na sila lahat may ka-on pero hindi po on yung term namin. Tapos ayun, I also started to have girlfriends of my own sa time po na yun. Ikaw ba nag-i-initiate? Sometimes O sila. ikaw ang inahabol? Ikaw bang humahabol? Ikaw inahabol? Depende po sa akin. Kasi kung gusto, ang dating ako, ang gagawin ko, if I want you, I'm gonna get you. Ganun po ako. So, may What times Andrea wants, Andrea gets. Ganun. Papakyut ka. Papakyut, mangharana, ganyan. Oh, may harana pa. Pero ano With the ka? poems and everything. Boyish ka nun. Opo. So, ang pinaproject mo, lalaki ka. Oo. Pero may times din po na Parang girl. pwede din ako mag-girlet. Gulo ng statement Opo. mo. Bisexual. ACDC yan. Parang pareho ko kasi nag-try din ako mag-boyfriend. Nagka-boyfriend ako ng 2. Pero, yung nilove ko naman. Pero, kahit na nandoon ako sa relationship na may boyfriend, nagkakaroon pa rin ako ng attraction sa girls. Kasi parang, dumating ako sa point na parang, dito ba talaga ako? Parang nagmahal din ako ng boy. Kaso nga lang yun, naka-experience ako ng pananakit, kaya umayaw na ako. So lahat to, we're talking about our childhood, di ba? Kumbaga, how we felt as a child, how do we define identity, etc., etc. Pero at a certain point, siyempre, nagkatumanda ka, nagkaisip ka na. Question ko for you, Benji, is, alam naman natin tong stage na to na sinasabi nila. How did you come out? I was acting and feeling like a normal, rough and tumble boy playing with other boys, no? Pero nung magsimula na 8 years old ako, kaya kabaligtaran ko ito kay Diggs, hindi ako born that way kasi kita ko talaga na I was really wired to be a boy, no? Tapos nung 8 years old ako, my mom and my dad, bago pa nauso yung OFW, ay nag-decide, and this early 70s, nagpunta sila sa Maynila, nagtrabaho sila doon, nasa Bulacan kami, at once a week lang sila umuwi. At 8 years old, I had to be both a mom and a dad sa mga 3 younger siblings ko. The active boy, Benji, was taken out of the playground at nagluto, naglinis, naglaba. Kung meron akong dede, nagpasuso na ako doon sa youngest sibling ko, barely 1 year old. No? At nakita ko yung mga tukso na ng mga kaibigan ko na ako ay malambot na, bading na, parang unti-unti naging self-fulfilling na siya. Tapos, there's power in words, spoken. At to make the matters worse, bandang 10 years old ako, syempre unprotected. Walang mga magulang. Yeah. Kitang-kita, kung ngayon nangyari yun, demanda siguro sila. Kitang-kita na walang makikipaglaban sa amin. I was molested by a
church preacher. Nabuksan yung desire na hindi pa dapat. Tapos lalaki pa yung nag-abuse sa akin. No? So, an adult body. And uwawa ko sa yakap ng lalaki from my dad. Yeah. Pero later on, at puberty, the testosterone kick in, na-sexualize na siya. No? So, I would say that my same-sex attraction was shaped not because I was born with it. By the way, talagang iba't ibang factors. So, environmental, the way I was raised up, and the disposition of my parents. I want to address the fathers out there. Most of us Filipino fathers, no judgment, passive, just allowing the mothers to discipline or na ang nangyayari, sa akin, ang pinakamasakit, hindi yung domineering ways of my mother, but the deadly silence Passive. of my father na he could have said, dapat, huy, lalaking anak natin, mo siya maglaro doon. No, I love my father, I honor him. Oo, ito lang, I'm just sharing yung naging effect sa akin. Itong nangyari. Siguro kasi may mga tatay na, di ba, many of the fatherless, and at least, minsan nga nandyan naman, pero parang wala, di ba? Is hindi rin nila naman kasi alam kung paano. Yes. Yung they also did not learn it from their fathers. They did not also receive that. They did not also receive that. And it's very important. Sabi nga, parang may nabasa ko isang libro na sinabi niya na ang ating pagkatao talaga, ang humuhubog ay ang salita ng mga tatay. Di ba? So, I think it's very important the roles that our parents play in our life. Pero, the truth is, hindi naman tayo lahat nabubuhay na kumpleto ang mga magulang. So, I guess we all know that sometimes that the powerful words can also come from people around us, from Yes. our friends. So, as a question to any one of you, no, if you had a Christian friend back then, di ba? Or a member of the family na nakakilala na si Kristo, may personal relationship na, or they know better, what would you have wanted for them to say to you? Benji, hindi ko naintindihan yung struggle mo. Iba yung sa akin, pero pareho lang naman tayong merong issue magkaiba lamang. Ako naman, ang issue ko pornography, yung issue ko is adultery, yung sa'yo naman, pareho tayong nangangailangan ng mercy ni God. So let's walk to the cross together. Alam mo kung may gumanon sa akin from early on, hindi na ako nag-homosexual experimentation. Kasi sabihin ko sa inyo, ang talagang nagpa-heal sa akin, hindi magandang sermon o tinapunan ako ng verses. When there's this man na iba yung struggle sa akin, ay niyakap niya ako. No? At naramdaman ko, hindi yun sexualized. Talagang, wow, this man accepted me. And did not judge me. And yet, he knew my struggle. When you think about it, when I was, I think 7 or 10 years old, because similarly, no, parang I was also molested as a child. And I had questions. And there are things that I wanted to talk about because I couldn't understand myself anymore. And I was looking for somebody na mag-explain sa akin kung ano nangyari sa akin. But there was no one. Or even, I tried asking someone, pero ang sabi lang sa akin, huy, mali yan. Pupunta ka sa impyerno, ganyan. Ganun yung the way it was explained to me. So in my mind, ang hirap pala magtanong na ganito. So, nung lumaki na ako at mas naiintindihan ko ng mga bagay, ang naging parang charge ko sa sarili ko is, be the friend you wish you had when you were younger. Wow. Be that person that you wish you had when you were 7 or 10 years old. Kasi ang ganda nung tinuro sa akin ni God, it is on Romans chapter 1 verse 27. Man abandoned their natural relations with women and went with their same sex. Ibig sabihin, ang sinabi sa akin ni God, kung pwedeng i-abandon ang heterosexuality, pwedeng i-abandon ang homosexuality. Wow. Correct? Come on. Correct? So, That's if you are attracted to male and female, now you can decide because it is biblical, Amen. the abandonment.
So that goes with any one of you. Ako, may bisexual component ako. That's why I understand that. Kaya I abandoned homosexuality. It's a parang decision eh. You have to intentionally decide for yourself na pwede naman pala dahil sinabi naman pala sa Biblia eh. Wow. Diba? Diba ang lakas ng dating? Maraming homosexuals akala nila bakla sila. Kasi they already chose. They abandoned eh. Pero sa totoo lang, meron silang component ng bisexual. So they can choose to abandon homosexuality. Well, since na-mention mo yung word na abandon, no, and surrendering, Diggs, meron bang lifestyle na sinurrender mo kay Lord na hindi naging madali para sa'yo? For you, sa mga lifestyle choices mo dati, ano yung pinakamahirap na parang hindi mo ma-let go? Ano, makilala ko si Lord? Oo. Yung, syempre, i-give up mo yung relationship. Kasi, ang tagal namin 15 years together. But, the more na nakikilala ko si Jesus through His Word, hindi ko napapansin na pinabago ni Lord yung heart ko. Kasi nag-start ka na mag-fall in love sa Kanya eh. So, mas ang focus mo sa Kanya. Yung nagkaroon na kami yung Bible study nga, ginagawa sa bahay namin eh. And then, we're still together that time. Magkasama kami. Pero, hindi naman kami nag-usap ng dalawa na, hindi na tayo kasi mas break na tayo. Walang ganun, walang ganun. Magkasama kami sa D group. Nagba-Bible study kami sa bahay. Tapos, hindi namin napapansin, nag-iiba na yung dynamics namin sa bahay. Hindi na kami mag-partner, para na kami magkapatid. Nawala yung intimacy, maraming nawawala na hindi mo pinlano. Baga si God talaga yung nag-move sa buhay namin na habang tumatagal, binabago niya yung heart namin eh. Kasi yung desire mo, yung desire namin for each other, nawala. More on kami, anong gagawin natin sa church? Anong ministry sasalihan natin? Parang ganyan. Hanggang sa dumating na ako sa point na, di ba yung nakwento ko nung nag-abroad ako. Tapos, nalungkot nga ako. Sabi ko, bakit ganito yung heart ko? Parang, everyday na lang pag nagigising ako, umiiyak ako. Doon mismo, nung nasa malayo ako, nag-video call kami nung friend ko. Sinabi ko na sa kanya na, bakit kaya hindi natin i-confess na doon sa Bible study group natin, sa D group natin, kung ano tayo dati. Kasi hindi naman namin sinasabi. At wala rin naman nagsasabi, kayo ba? Kasi magkasama kami sa bahay, hindi naman magkamukha, hindi naman kami magkamag-anak. Pero wala kang maririnig sa kanila na, mali yan, maghiwalay kayo, yan, ganito. Walang judgment, walang Basta dire-diretso lang yung sharing ng word ni God. And then, yung Holy Spirit na talaga yung nagsabi sa akin na, dapat i-confess nyo na dun sa mga accountability group ninyo. Pero sinabi niya. Tapos sabi nung namin, nung grupo, sinasabi ko na nga ba eh. Ganun yung reaction yung sinasabi ko na nga. Parang alam naman nila. Alam naman nila, pero hindi na nila, sinasabi. I'm sure nagdadasal lang yung mga yan. I'm sure. Oo, na Kaya, natutuwa ako na ganun yung naging proseso. Kasi, sa tingin ko lang, kung ang nangyari sa umpisa pa lang, nung bagong pasok ako dito sa Christian community na to, at ginudge kagad. Yeah. Ay, ayoko. O sige, ikaw na ang holy. Di ba? Ikaw na ang mabait. Ikaw na. Di ba? Parang, kasi hindi ka pa believer eh. So, mababaw ka pa, kahit na i-share sa'yo yung gospel. Pero wala ka pang foundation. Hindi ka pa nakabaon talaga ng todo kay God. Aatras ka, ayoko na dito, ginajudge ako. Hindi pala ako pwede dito kasi bawal pala ang tomboy dito, bawal pala ang ganito, di ba? Di aalis ka. Di doon na lang ako sa dati, hindi ako na-judge, di ba? Pero hindi eh. Ang naramdaman ko dito, pagmamahal. Wow. Pagmamahal yung naramdaman ko sa mga kapwa Kristiyano na nakasama ko na nag-umpisa kami ng Bible study. And then, yung pangalawang isinabi sa akin ng Holy Spirit, ni God, na you have to let go. Sinabi ko ngayon sa kanya, sabi ko, open your doors. Sabi ko gano'n, magpaligaw ka na.
Sabi niya, hindi, sisters in Christ tayo forever. Sabi ko, hindi kita pinipilit mag-asawa, hindi kita pinipilit mag-boyfriend. Just open your doors. Kasi sabi ko sa kanya, hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa atin, di ba? Hindi natin alam. So, inopen niya. Ang dami ng ligaw. Hanggang sa umuwi ako, may umaakit ng ligaw sa bahay. Hindi ako na-hurt. Sabi ko, uy, okay na ako. Hindi ako na-hurt eh. Talagang Oo, Talagang open. yung transformation nangyayari talaga. Oo, pero Hindi ito, pinipilit, Given the time. Hindi dinidikta. hindi dinidikta. Yes. Baga yung conviction na lang eh, di ba? Yung from the Holy Spirit, talaga yung through reading the Word of God. Tapos, nung naging official, nagka-boyfriend siya, uy, nagkaroon ng kurot. Ito na yung struggle, nagkaroon ng kurot. Sabi ko, nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Akala ko ba, okay na ako. Sabi ko, Lord, alam ko, lilipas to. Kasi lahat naman kailangan ipagdasal mo eh. Sabi ko, Lord, alam ko, lilipas to. Pwede ba, paki-fast forward mo? Wow. Oh, na-fast forward. Fast forward. Tapos, naharap ko na yung husband na niya ngayon. Wow. No, tapos, Ande, ano ka? Doon sa kasal. ako yung maid of honor niya. O, di ba? Ako yung wedding That's singer so niya. beautiful. Wedding singer niya ako. Alam mo, nakakatuwa nga eh, nung during the wedding. Nung, syempre, nagmamarch na. Ang tingin ng mga tao, tinitignan ko, iiyak ka. Alam mo yan na. Pero ako, yung araw na yun, ako ang pinakamasayang tao talaga na nakikita ko na ikakasal na siya. Ito na. Di ba? Iba talaga yung joy na binigay and peace na binigay ng Panginoon talaga nun. your joy of your desire become aligned with God. Yes, oo. Galing. At hindi niya pinuwersa. Oo, Hindi yun naman pinili, diba? di ba? Hindi mo pinapwersa. Thank you. Salamat sa honesty. Ako gusto ko lang idagdag dun sa kasi yung question mo tungkol sa ano yung pinakamahirap na i-give up, especially like sa isang homosexual identity. Sa akin isa, yung i-give up yung the kind of love and sex that I wanted so much that I believe would make me happy. No? Ang masakit, parang I love Jesus but I also love this sex with a man. Yeah, No? yeah. Pareho ko silang gusto. Nag-church ako, nag-Bible study ako, naging preacher ako, talagang nag-evangelize ako, pero may iba akong buhay na ginagawa sa dilim, pinagsabay ko. No? I did not know any better. Hirap. 20 years yan na ginagawa ko. Versatile act. Oo, talagang ako ang image model talaga ng duplicity o ng doble cara. Pero si God, grabe siyang magmahal na kahit functional ako, pinatigil niya yung duplicity na yon. About 26 years ago, umattend ako ng isang healing conference, tapos narinig ko talaga si God, sinabi niya sa akin, parang pagkadinig ni Dick sa Holy Spirit, sinabi niya sa akin na, Benji, I am more interested not in your service, not in your mission work, not in what you're doing, but in your heart. Yung kung ano yung nararamdaman mo, you feel more shameful, that's where I want to go. Yeah. Sanay ako na yung cross nilalagay sa living room, nilalagay sa kitchen, but not in the bedroom. And the Lord said, I want to go to the bedroom. That's where, let's bring the cross there. No? So, nung narinig ko yon, doon ko unang naramdaman na, kasi puro ako pagkukunwari na sanay akong mamahalin lang ako pag mataas yung grades ko, pag nalinis ko mabuti yung bahay, pag naalagaan ko yung kapatid ko, pero yung aking homosexual feelings, bad yan. Masama yan. No? So, puro rejection words. Pero nung sinabi ni God sa akin na diyan ko gustong pumunta, yung what's really tearing you apart, that's where I want to go. Naramdaman ko na ito pala ang feeling nung to be loved in your unlovable parts. To be loved in your shameful parts. So doon nagsimula, nung naramdaman kong mahal ako doon sa mga unlovable parts ko, doon ako nagpakatotoo. Ikaw, Vince, what's your thoughts on my last question? Akala nung iba yung pagiging trans ang mahirap i-give up. Sa akin, hindi. My pride and my arrogance is the most difficult. Kasi nung naging babae ako, ang ganda ko. Alam ko maganda ako. Alam ko kaya ko lahat. Alam ko kaya ko itaob ang ganda ng kahit na sino. Nung panahon ko. Yung
control of everything that goes on in your life, yun ang mahirap tanggalin. So doon ako nahirapan sa issue ng magpapakumbaba. Kaya ko lahat, mapapaikot ko sa palad ko lahat ng tao. I had to remove that. And it was so difficult. But when I did, ang sarap ng buhay ko. Tinanong nga niya ako ngayon na, ano ka na ngayon? Oh, yun ang simpleng tao. And your stories, hindi naman nag-end yun dun sa struggle. Somewhere along the way, may nagbago. Diba? Something changed. I mean, we heard it already from some of the things that you're talking about. May responsible sa pagbabago. I think we have to put that in context. Yung responsible is God. Yes, definitely. Oh, that's a good point. So let's go straight to that na, 'di ba? So Benj and siguro si Diggs na rin. Can you take us back to a specific time in your life, no? A moment. Yan yung parang sinasabi nila sa yung God moment mo na nagbago ang lahat ng pananaw mo, things started to change in your life. Can you share with us what happened? Sa akin, ang turning point yung I had this audacious prayer kay God talaga na, Lord, kailangan bigyan mo ko ng desire na yung love ko sa'yo is greater than my attraction. Oo. Kasi siguro if there's one, lahat tayo, no? I believe, lahat tayo kahit Kristiyano, may isang bagay na doon tayo itetest na itatapon natin yung pananampalataya natin. Ang naging prayer ko is, Lord, bigyan mo ko ng klaseng pagmamahal para sa'yo na talagang tatalikuran ko yun. Sasarado ko na yung pinto. No? At sinagot niya yun. Alam mo, when I closed the door and I made a decision, that homosexual option is closed, biglang there's this one good-looking movie star look na talagang seduce me. No? At sa totoo lang, pag ang nagsiseduce sa'yo, hindi mo type, wala naman yun. Pwede mo sabihin na, Lord, I'm choosing you. Pero sa totoo lang, hindi mo naman type. Diba? Pero ito, really, Lord, I want this. I really, yun yung mahirap. Ito lang, just this once. Yes, Ganyan. sa totoo lang, the Lord, parang si David, will not give anything to the Lord that did not cost him something. Talagang, na-test ako doon sa, gusto ko yon. Sabi ko nga, ang tagal-tagal kong hinintay, ba't ngayon ka lang dumating nung nagdesisyon na ako? Parang gano'n. May mga gabat ngayon ka lang. Tinawag rin ako ng Panginoon doon na, Benji, even if you are in a mess right now, I am calling you to reach out to men like you are sexually broken. Parang, you're my, I'm going to make. Parang, Lord, ba't mo ako tinatawag yan? Dumi-dumi ko nga. No? Pero hindi, talagang No, but that will strengthen you. Yun nga yung calling, hindi nakadepende sa That is credentials the point mo. na mag-strengthen ka. So, pinaalala niya sa akin. Expert si Lord sa ganun. Galing-galing niya dyan. Pinaglaban niya ako. So, at meron akong kaibigan na sabi, huwag kang pumunta dyan, huwag mo siyang patuloyin. Kaya kailangan natin ng community. Kasi we can never win the mga dominant, addictive patterns or bandages sa buhay natin kung walang mga who will walk with us na, huwag ka dyan, huwag kang pumunta. Yeah. May mga ganon. God sent me those really good people. At ayun, I was spared. Doon ako nagsimulang, got attracted to a woman, got married, have a child, have a family. Pero nakita ko, my journey is not from homosexuality to heterosexuality, which could also be broken, but from being an orphan to I had to fend for myself into being beloved son of heaven. Gusto mo lang namang mahalin ka eh, di ba? Actually, yun yun. Yun yun. Gusto mo lang namang mahalin ka. So, Andrea and Vince, question ko sa inyo is, since we're talking about transformation and may concept ng mga tao, and minsan kasi napapanood nila na kapag nagbago ka, tinanggap mo si Jesus next day, wow, bagong ibang-iba na siya. Uy, wow, hindi na kita makilala, di ba? Parang hindi ka na nagkakasala at hindi ka na pwede magkasala, di ba? So for you guys, was it like instant? Kasi I believe that it can be, di ba? Pwede namang instant. Pero for you, was it instant or was it a process? Sa akin po,
sa amin talaga, di ba, hindi man siya instant. Thank you, Lord. But all I can say is that every step of the way, for sure sa kanila din, Jesus held our hands. So, I remember yung pinaka-grabe po na encounter ko, yung gusto ko din i-highlight na kagaya po ni Pastor Benj kanina, he told us na he was living a double life. So was I. Na kilala ko na si Lord, I was serving Him, singing for Him, Bible study sa amin. Tapos, hawak kamay sa girlfriend sa gabi pagkatapos ng Bible study. Thank you, Lord. But ayun siya, ganun ang aking lifestyle before. And then suddenly, may nangyari sa birthday celebration ng aking auntie. Yung aso po kasi namin ba na nasakit siya. Nasa rest house kami, so malayo sa mga vet, malayo sa mga clinic. And then, Pastora Ren, who is my mentor now, hindi ko pa alam na pastora pala siya dati, pinay over niya yung aso. Hala ka diha. Nag-pray over siya sa aso, na-shock kami kasi yung dating state ng aso, ng dog namin is very, hindi siya kumakain, hindi siya ganun, very luya ba? Ano bang luya? Very weak. Garlic. Yung parang, very weak po. So, when she prayed over the dog, gumaling man siya. Nung gumaling siya, sabi ko, hala, Nagka-puppy love. Hindi po. Gumaling siya ba? So sabi ko, hala, nag-miracle ang Lord sa aso. So yung parang, the old Andrea who is living a double life was like yung hope and faith ko, parang hala, kaya Totoo ni pala. Lord. Kaya ni Lord. So, sa akin din, Lord. Parang, ako ba? So, sabi ko kay Pastor Ren, mag-Bible study kami. Mag-Bible study tayo. Lead us. Ganyan. And then, nung nag-Bible study kami, pag Bible study, parang ganito lang din, di ba? Yung ginagawa natin sa Bible study is we read the Word of God. We share of the wisdom na na-reveal. Tapos, suddenly, she told me na, wait lang, na-stop kami sa Bible study and then nilid siya ni Holy Spirit to pray over me. So, ang nangyari po, instead of Bible study, I was baptized by the fire of the Holy Spirit. And it was the first time na na-feel ko na nawala. But wait, there's more. Nawala talaga mahal ko mo ng girlfriend ko this way, but nawala talaga. And then, at that particular moment, I was crying and I was like, yung kasama na din yung groaning and sigaw ba? Sigaw na. Kasi I felt like electricity and fire all over my body. And then all I can say is, yung sinabi ko lang sa time na yun, sabi ko, Lord, sa imo na ko. Which means, ako'y sa'yo. Diba? Tanikala. So, yun po ang, by the way, nag-promote. So, ayun po siya, yung ako'y sa'yo, which is also a song. Yung nangyari nandyan man yan, i-watch nyo lang ang whole story. So, I was crying and then, binigyan po ako ni Lord ng 7 days grace period na talagang, wala talaga. Kahit magpunta ako sa school, I was like, I feel the presence of the Lord in me, around me. Yan, always ako kinakausap ni Holy Spirit. And then after po, nung time na yun, I was able to tell to my girlfriend. Kaya kanina po, ati, parang mag-iyak na talaga ako kasi yung ginawa ng Lord sa buhay mo ay same din sa ginawa ng Lord. Actually, my ex-girlfriend right now is also serving the Lord. But anyway, mas grabe yung 15 years tapos naging maid of honor tapos wow, thank you Lord. That's the power of Jesus Christ, you guys. Within that 7 days grace period. We were able to stop na yung... Kinausap mo siya. Nag-video call kami kasi, ayun din, yung paano in-orchestrate ni Lord ba? Alam ng Lord, mahirapan ako makipaghiwalay sa Kanya kung we are in the same city. Kasi many times na namin tinry, kung sabi ko, magbuwag na tayo, maghiwalay na tayo, pagkagabi, balikan ko siya. Ganun, many times talaga. But this time, yung geography something namin is mahirapan talaga ako magbalik doon. Kasi nasa Manila siya at that time and then ako nasa Cebu. So I called her, I told her, i-glorify na natin si Lord. Ayun na, nag-iyakan, nagbabay, tapos nag-pray and then, yun na, tapos na yun. After ng 7 days, may 3 babae na. Kaya, grabe, totoo yan. Totoo yan. Whenever God moves, the enemy moves. Grabe, sabi ko, hala.
parang, wow, mga type ko pa May naman. tatlo- may Mga tatlo Hindi dito. pa pa. Oh, yan. tatlong baby. May tatlong bibi. So, ang nangyari, ayan. Ito mga counterfeit ring. Yes po. Hala, grabe na naman. Sabi ko, Lord, hala, bakit mo ito bumalik? Oo. But then again, the Holy Spirit revealed to me na yes, nawala na yung lie. I already chose Jesus. But since natikman ko na, hinahanap-hanap pa rin ng aking, our Flesh. bodies. Mm. But the Holy Spirit is so kind. Siya yung nagtuturo sa atin ba how to deny our flesh. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is something that the presence of God does Yeah. differently. Kasi kahit basta yun siya ang nangyari sa akin. But after doon napapasok yung word ni Lord. Sabay sila na, I remember ito yung sabi sa salita ni Lord. So, Lord, help me. I was struggling, but at the same time, I just had to choose Jesus again and again. And it was beautiful. Kasi every step of the way, may pinapakita ang Lord. He continues to reveal Himself that He's so mighty. He's the best lover there is, to the point na hindi ka talaga magpipili niya sa iba. Yeah, totoo. So ayun siya ba, constant siya na walking with Jesus. Kasi sabi din ni Pastor kanina na the more you seek Jesus, the more you get to know Him. And the more you get to know the lover of your soul, you will fall in love with Him. Thank you, Yeah, Lord. that's so true. Jesus, Yun lover lang of my talaga. soul. Yes. Oh, Vince. Ayun siya. Ano ulit yung question? Sorry pa, naka-ready. Kabagan niyo ako, 65 years old. Yeah, was it instant for you or proseso siya? Is it a process? Ay, syempre naman, process. Imposibleng instant. Yung sinasabi ko lang kanginang araw. Actually, hindi ko issue yung sex. Hindi ko issue yan. Although, well, my body is made up with a lot of things. Kahit na nagpa-sex change ako, hindi naman nawala yung libido ko. So, nandoon pa rin yan, yung desires ko for men, tsaka may mga specific. Ang ginawa ko dyan, sinabi ko kay God, kasi yung ex ko na American, ay super, patay na patay ako doon. Kaya sabi ko, Lord, huwag mong ipapakita sa akin yan ulit. Dahil pag pinakita mo yan sa akin, ipagpapalit kita. Ano? At least klaro sa Seryoso ako nung sinabi ko doon. That's good. O ito, may crush akong artista. Huwag mo iharap sa kanya. Pag hinarap ko sa akin, pagpapalit kita. Parang hindi ko kakayanin. Sinasabi ko na sa kanya yung weakness ko. Sinabi ko na, wala, hindi talaga dumarating. Unahan mo na. Diba? At dyan galit na galit sa akin kasi lagi ko siya inuunahan. And yung struggle, hindi naman mawawala yan. Huwag mo sabihin wala pa rin. May makikita akong gwapo. Gaganon lang ako, gwapo eh. Basta gwapo, gaganon ako. Tapos, kakalimutan ko siya. Intentional, kakalimutan ko siya. Hindi ko naman sinasabi na madali. But again, decision. Sa akin, I always decide right there. Kung nandiyan dyan, didesisyonan ko siya right there. Yeah. For you, Diggs, is it the same thing? Or isa ka sa mga parang minicrowave mo lang tapos panalo na. Ganun. Hindi, proseso yan. Hindi naman yan. Akala kasi nila, pag tumanggap ka ngayon, dapat di ka na ganito, hindi ka na ganyan. Hindi. Baga tayo, para tayong clay na hinuhubog ng Panginoon. Unti-unti tayo. Wow. Hanggang abutin natin yung perfection. Ibig sabihin nun, doon na tayo pag na-perfect ko na yan. Okay, finish well ka na. Proseso siya. Sasabihin nila, may struggles pa. Meron. May attraction pa rin. Taas ng kamay lahat ng mga may struggles. May attraction. Taas ng kamay ang mga may attraction. May attraction? Meron. Meron yan. Yung mata natin, pag nakikita mo. Pero, meron kang choice. To give in. Kasi, di ba, pag natetempt ka, imposibleng di tayo matempt. Lahat tayo natetempt. Pero, when you give in, then that's the time that you are sinning. Right. Pero, hindi ka nagkakasala. Kung natetempt ka, natural yun, natetempt ka. Pero, may choice ka to give in or not. Diba? Kaya every day, sa pagising ko, I surrender it to God. Sabi ko, Lord, it's another new day. Maraming salamat po. Pero isinusurrender ko lahat sa iyo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa buong araw na to, pero ikaw na ang bahala. May choice ka eh. Ano ba? Meron kang makikita, type mo.
'Di ba? Pero kailangan, you have to flee. Yeah. Lumayo ka na. Yeah. Kasi alam mo na kung patungo to sa ganito. Mm-mm. Alam mo na yung mga red flags Yeah. That's good. Di ba? Good point. Alam mo yung red flags. Tsaka alam niyo ang bottom line. Alam mo na yung red flags. Alam mo na rin yung green flags. Yung green flag si God. Ang dami mo na experiences kay God. Ngayon ka pa ba dadrama? Ngayon ka pa ba aayaw? Ngayon ka ba aarte? Yeah. Aba, kung umarte ka, anong kinalakihan mo? Lalo sa edad ko, anong kinatandaan ko? Wala. Sayang naman, di ba? Hindi sa sayang na in terms of, pwede pa Pwede pa, kung sa pwede pa, why not? Kaya lang hindi yun ang issue Ang issue, masaya ako kay God. Ang issue, nandito ako kay Lord, hindi ko siya ipagpapalit. Yeah. Kahit makakita ko ng crush ko, Lord, hindi, sige, hayaan mo na siya dyan, hindi ko na ikaw pagpapalit dyan. Gusto ko lang balikan yung tungkol sa issue nung instant, no? Kasi tingin ko may faulty theology tayo dyan, no? Na pag sinabing instant, of course, God cannot be boxed. He can do something really instantaneously. Pero pag tinignan mo, si God, mismo yung anak niyang si Kristo, ay pwede naman yung salvation mabilis lang, hindi na siya kailangan dumaan ng Calvary. Pero pinadaan siya, no? Talagang Via Dolorosa. So, ang dami ko na kasi nakita. Isa pa ako doon. Magpapadeliverance, ipepray, ipaksak, no? Spirit of lust out, spirit of homosexuality out. Pero pagtayo ko, uuwi pa rin ako. Wala na doon yung pastor na nagpray sa akin. I still have a body that's passionate. I still have senses that feel. I still have genitals that get aroused. And my pastor is not there anymore. He will not be the one to make a decision for me. Ako ang gagawa ng desisyon kung ako ba'y magmamasturbate, magsa-sexual fantasy. Ako ang kailangan magdesisyon na I cannot handle you. I cannot see you anymore because whenever I see you, I tend to leave my affection about Jesus. So, you're a mixed bag for me. Hindi kita mahahawakan. Ganong klaseng honesty. At yun ay day-to-day na desisyon na, Lord, I am for you. I am following you. Amen. Kahit apoy pa yung daanan ko. Wala na yung drama. So, himbis na, ba't hindi pa ako tapos dito? Ba't na-attract pa ako? Hindi. Wow. New mercy. His mercy is indeed new every morning. So it's a dynamic friendship rather than fixed lang. Beautiful. Mag-raise. Parang klase naman. Nadagdag ka ba? Opo. Go. I just want to touch on din po in answer to the question earlier about po sa process ba. And one thing po na tinuro ni Holy Spirit sa akin, I remember it was like kaka-surrender ko lang, kaka-decide ko na, Lord, sa iyo na ako. And yung pinagawa ni Holy Spirit sa akin, I had to list down the verses na that would counter yung same-sex attraction ko. Wala, yung Genesis, God only created male and female. Tapos sunod, yung sa Ezekiel na, I have given you a new spirit, I've given you a new heart, ganun. And then yung whoever is in Christ, he's a new creation. Tapos yung isa din na, where the Spirit of the Lord is, ganyan. List down ako niyan. But for months, I had to declare it every day. Over my heart, over my day, over my body, over everything about me. Or even my thoughts, especially my thoughts. So parang, it's like, tinuruan para ako ni Holy Spirit to resist the feeling and it will flee from you. So I believe that, the blood of Jesus is so powerful that it can cleanse us sa lahat ng ating mga kasalanan. But at the same time, the blood of Jesus, the price that Jesus Christ had to pay on that cross is not just for our salvation. That's beautiful. We will always be grateful about it. But kaya po sabi ni Ate Dig, the blood of Jesus also paid for our perfection. Because you see, Jesus Christ is coming back for His bride. And because He is a perfect bridegroom, deserve niya din ang perfect bride
So kasama pala doon. So parang yes, we still have these as attraction, but the Holy Spirit gives us keys. Yun, di ba? Kanya-kanyang mga revelations, wisdom. And when we receive that, we will walk in holiness. Not just in our churches, but in everywhere. That we are more than just our feelings. We are vessels of precious Holy Spirit. That kahit smile lang natin, ma-feel nila yung love ni Lord ba? Imagine that. And then mag-preach ka, samot, what na? Transformation. So it's, yun yung ni-reveal ni Lord sa akin ba? I-share ko lang kasi, Yeah. grabe talaga, ang tindi ba na, Lord, this is what you paid for. Yeah. And this is the power of Christ in action in our lives. Na hindi lang. So may redemption, may grabe yung power talaga ni Lord ba na kahit na we say na human as we are, but no, our identity is, this is not our home. Yeah. We are a citizen of heaven. That Jesus, the bridegroom, will only return to a bride who's pure and undefiled. Yeah. So we simply declare na yun din sa kung may maiisip ako or may think or may makikita in Jesus' name. Wala na. Rebuke mo na. Diba? Hindi na siya magdiretso dito. Because we will take captive every thought and make it obedient to the Word of God. Because your feelings may be real, but God's word is more real. Amen. Amen. And hindi lang sa akin, pero sa aming lahat. Na ang nangyari is that I prayed, Lord, grabe naman, this is so real, Lord. Gusto ko siya. Kasama din sa prayer ko, Lord, I will serve you, I will do this for you, for ministry. Wag mo lang kunin sa akin ang girlfriend ko. But my prayer turned from that to, Lord, if this is really wrong, I know you can save the both of us. And God did. Same story with Ate Dig. So ang nangyari, mas totoo. Hindi pala mas totoo. Ang pinakatotoo Totoong ay ang salita ng Diyos. Amen. Yeah. And when you receive that, ang mangyayari is, hindi man madali, mahirap talaga, but allow the power of the Word of God na mag-work sa hearts ba. And then suddenly, kaya yung sinabi ni Ate Diggs na, kusa na lang na nag-iba na yung the way they treat each other. And I can say also the relationship I had with my ex-girlfriend, na-meet din ito nila, it became holy. I still love her, of course, but with the love of the Lord. Parang to the point po na, grabe, ang dami kong kwento, sorry. To the point na ang sister ko, yung sister ko po ba, pangatlong sister ko, na-shock siya, nga ex ko pala yun. Sabi, ew. sabi niya, ew. Yes, kasi nakasama ko na sa ministry, pero dito siya nakabase, umuwi lang for worship as one, mga events. Tapos ayun, dun ko na nakita, and that was a proof, yung reaction ng sister ko, that was a proof na walang bakas ng kahapon. Ano ba? Yeah. Walang bakas. Walang bakas ng kahapon. Yes, exactly. Like, can you even imagine? Look at you now. Yeah. Kahit sa story ni Ate Diggs na, imagine, ex-girlfriend ka, ikaw ang maid of honor. Right. That's Can you God's imagine story. the power of Jesus? So, ayun siya. Makiyak na. Yun po walang aking i-share. Ang ganda. What's beautiful about God and the way He just moves in our lives is yung perfect love niya na de-demonstrate din through other people. Yung katulad dun sa'yo, may yumakap sa'yo. May, He uses people to be the tangible expression of His perfect love. For you, sino yung, maybe there was a person or persons who helped you in this journey? Of course. Hindi, tsaka i-add ko lang, the truth will set you free. Ako talaga, you really have to be transparent. Yung asawa niya, alam niya kung ano yung dati. Kasi sinabi ko sa kanya, he has to know. Kailangan alam niya kung sino ako sa buhay mo. Kasi ayokong maging dahilan ng pag-aaway o maghiwalay man. Di ba? God forbid. Kaya sa akin, napaka-importante yung honesty, tsaka being true. Kasi the Lord set you free already. So, ano pa ikahihiya mo? Di ba? Ako nahihiya na dati akong ganun. Galing ako doon. Di ba? Pero,
gusto ko makita nila kung paano binago ng Panginoon. At saka, we really have to take care of our testimony. It's not our story. It's God's story. Yeah. And pag tayo nag-fail, parang ipinapako mo uli si Christ sa cross, di ba? Parang pinabaliwala mo yung power ni Lord kung paano niya binago, tinransform yung buhay mo. So we really have to take care of that testimony because it's not our story. It's His. It's not ours. That's why, hindi mo kaya on your own. Di ba? Yes. You cannot do it on your own. So, sa inyo, sa journey ninyo, sino yung mga tao or tao specific na kasama ninyo na pinagpapatuloy itong laban, itong courage na magpatuloy sa pamumuhay ng ayon sa kagustuhan at disenyo ng Panginoon? Yeah. Sa akin, yung founder ng Living Waters, pangalan niya si Andy Comiskey. Siya yung nagbigay ng pangalan na nasa gitna ako ng isang erotic friendship. Tapos sabi niya, you don't have boundaries. Hindi ko alam, sanay tayo, mga Pinoy, ang salitang boundary, pan-taxi. No? Pero to say the word boundaries sa sexual relationship, no? Na you should not be doing, parang, wow. Minsan kasi pag di mo na pangalanan. So, my mentor in this ministry really helped to give me the right language for calling it as it is. At parang na-disciple din yung manhood ko doon. Talagang we're calling each other out. No? Na yung accountable sa bawat isa can really ask hard questions. Yung walang tinatago. We just don't do ministry together. Sarap yung may ganyang But know each other's kasama sa vulnerability. Importante yung accountability. Nagbabantayan kayo, di ba? Sa akin, yung leaders ko, the pastor, kung sino yung nakakaalam yung journey ko kung paano ko natin. Like Pastor Danny Ortico and his wife, Sister Dawn. Tapos yung D-group leader ko, si asawa ni Pastor Eric Manuel, si Sheila. Baga sila, and even the ministry that I'm in now, yung Women Living Free. Yan, talagang may accountability, nagbabantay, tapos talagang, we help those people with the same struggle. Parang yung katulad sa Living Free Ministry also. Sa amin naman women kasi pinag-separate yung women and men. So, it really helps na pag may mga ganyan kang community na kasama mo sa journey. Yeah. Ikaw, That's Andrea. right. That's true. You really have to surround yourself with people who are actively pursuing the will of the Father in their lives. Kasi iba-iba po talaga kung kasama mo ba parang iba din ang gusto niya. So, mas madali because like, yun po, yung accountability. But also, I'd like to give honor to the person of the Holy Spirit na siya po talaga ang nag-work in our hearts. Yeah. Oh, He is the best teacher, the best helper. And indeed, it's true that not by might, not by power, but by the Spirit of God, we can overcome our struggle. Because again, our identity is found in the Word of God, in God. So ayun po, aside po sa, the Holy Spirit, He loves to use vessels. So isa po sa, alam ko po yung una na nag-pray talaga for me is my dad. Actually, my dad, he is also my pianist sa church. Kasama ko po siya sa worship team. Siya po yung una nag-pray. Kasi siya po yung una na nakakilala kay Lord. And then later on, ni-answer po ni Lord yung prayer niya. We then got to know Jesus Christ and His Word. So, hindi ko na lang i-chika yan. Sa yan siya sa Tanikala. Next episode. two times na promotion. Opo. And then, yung unang babae na umiyak sa Lord for me is my mom. And also want to honor her as well kasi grabe to the point na nahirapan talaga siya sa kanyang pagkaina dahil sa akin. As in, stress talaga siya. I remember yun sa birthday ko last week, sabi ni mama na, grabe yun siya, ang tigas ng ulo, grabe yan, ganun. But then, ayan siya, she was the first one who cried out to the Lord about me. Kasi parang nagkakaroon na siya ng, parang ganun yung lifestyle ko. Although hindi ko po ina-out sa parents ko, yung friends ko lang and other people know about my, identity, ganun. So she prayed to the Lord, she asked the Lord. And then the Lord answered again.
the Lord sent me a mentor who is also like a mother to me, an ate, and that is Pastora Ren. And ayun, I just wanna honor them kasi ako po ang soki sa suspension, sa disciplinary action. Disciplinary action, but the time when I was naked, the time when I was, still nangangapa pa na magpatuloy kay Lord, she was there to love and to display the love of the Father, the love of God in my life na she did not tolerate me. She just prayed for me at the same time and nag-mentor talaga. Especially the ministry that I'm in. And actually, yung kasama ko po sa worship team, I think 80% dati LGBT. Opo. Si Papa lang hindi Or doon. pwede rin natin sabihin, lahat sila dating makasalanan. Parang That's familiar, right. tayo Oo. lahat yun. How do you think should the church deal with same-sex relationships or same-sex attractions? Parang merong unwritten expectation na dapat wala ka ng same-sex attraction kasi okay ka na eh, naging born again ka na eh. So, meron pa. So, hindi niya na lang sasabihin. And there's a lot of churches who are impatient. A lot of people who are impatient. Di ba? You have been running this race well for young people like me who are also longing for freedom, and that you guys have paved the way. Kung paano niya tayo dinala sa liwanag at paano niya tayo inakap ng walang panghuhusga. Di ba? So, yun. Ganda. Basta napakabuti na. Tissue, please.